Ang Solo Leveling, ang pinakasikat na anime sa ngayon, na may pangunahing bida, na literal na aura farming lang ang ginagawa sa buong palabas. At kahit ganoon, hindi pa rin ito matigilan panoorin ng mga tao. Ang anime na to ay parang kinuha mo ang Eminence in Shadow, tinanggal mo ang self-awareness, at iniwan lahat ng iba. Diretso na tayo sa punto. Naiinis ako sa Solo Leveling. Naiinis ako na ang isang sobrang simple, diretso, at predictable na anime ay ganito kasikat. Huwag niyo akong intindihin, dahil iba naman ang ating mga gusto. Naiintindihan ko kung bakit pinapanood ng mga tao ang Solo Leveling. Nahook din ako. Pinanood ko rin ang buong unang season ng anime, tapos binasa ko ang buong manga sa loob lang ng 2 araw. At nag-enjoy ako. Bago niyo ako sunugin sa comments pero ito ang totoo, oo nga, maganda ang Solo Leveling para sa marami. Ako rin nagustuhan ko rin kung ano talaga siya, kaya lang ang isang silly power fantasy, na may cool at overpowered na protagonist, na laging bida at madaling self-insert ng mga manunood. Pero isa akong taong nagpapahalaga sa pagiging objective. Kahit gusto ko ang isang bagay, kailangan kong maging honest sa sarili ko. At ang objective truth ko ay ito, pangit ang Solo Leveling. Marami akong problema sa Solo Leveling bilang isang buong serye, pero tatalakayin ko lang ang mga pangunahing punto. Kung hindi, aabot ito ng 3 oras na unedited na video, at sigurado akong ayaw nyo nun. Ang pangunahing problema ko ay ang plot, ang cast ng mga karakter, at ang kawalan ng development. Simulan natin sa plot story. Isa ito sa pinaka-linear na plot na nakita ko. Walang kahit isang bagay na naka-surprise sa akin. Lahat ng nangyari, sa anime man o sa manga, nakita ko na mula sa malayo. Actually, hindi nga siya linear. Mas circular pa siya. Alam niyo yung cycle ni Sukuna sa Jujutsu Kaisen? Yung meme na bilog na may mukha niya. Well, may sariling cycle si Sung Jinwoo at ganito siya. May mga taong nabubugbog ng halimaw, figuratively, hindi literally. Darating si Sung Jinwoo. Mag-aura farm siya ng isang buong episode. Madaling tatalunan lahat ng kalaban. Lahat ng tao glaze siya na parang second coming ni Jesus Christ. Uulit-ulit-ulit. Halimbawa, Red Gate sa Snow A, B, at si Rank Hunters napakadaling mawasak. May tema pang dumating si Jinwoo. Sinagip lahat, ginlaze siya, tapos na agad ang laban. Sa Jeju Island pinakamalalakas na S-rank hunters ng Japan at Korea sandali rin nawasak, at dumating si Jinwoo ulit, pinatay si Beru, ginlaze ulit. Sa Monarch's Arc buong mundo wasak. Dumating si Jinwoo, sinolo lahat, ginlaze worldwide, tapos umalis. Paulit-ulit lang. Ang nagbabago lang ay ang scale. Mas mataas ang stakes, pero parehong cycle pa rin. Kahit tumakbo pa to ng 20 taon, pareho pa rin ang mangyayari at tatawagan pa rin ng mga tao na pick. Mas gusto ko ang anime tulad ng Vinland Saga, na nagpaparamdam ng emosyon, at nagtatanong sa pagkatao mo. O Attack on Titan na bawat episode may plot twist. O Breaking Bad na sobrang galing sa character development. At sadly, wala niyan ang Solo Leveling. Pagdating naman sa cast, para magkaroon ng magandang kwento, kailangan mo ng side characters na may sariling kwento o development. Oo, may dissenting side characters ang Solo Leveling, pero subukan natin ito. Name 3 characters bukod kay Sung Jinwoo. Hindi mo kaya, kahit 3. Oo, mahirap tandaan ang Korean names, fair point. Pero hindi ba masamang senyales iyon? Ibig sabihin lang nun sobrang bland ng mundo, sa labas ni Sung Jinwoo. Single character story ang Solo Leveling. Lahat ng side characters may isang purpose lang, glaze si Sung Jinwoo o sumipsap sa kanya. Kung bibigyan mo ako ng 10 segundo, para magbanggit ng mga karakter sa Gintama, kaya kong magbanggit ng 10. Dahil ganoon kaganda ang side characters doon. Paano ka magkakaroon ng magandang kwento kung ang mundo ay umiikot lang para gawing mas astig ang bida? Mula sa character development, ironically, kahit si Sung Jinwoo mismo, ay hindi interesting. Oo, cool siya, guwapo, edgy, badass.
pero hindi interesting. Noong episode 6, napilitan siyang pumatay ng tao dahil sa system. Akala ko magiging mahalagang plot point iyon. Akala ko kokorupan siya ng powers niya, at kailangan niyang pumili sa pagitan ng humanity at survival. Pero ilang episode lang, pumatay siya ng tao ng walang remorse, ginawang shadow, at hindi na ulit nabanggit. May nagsabi pang evil at dangerous ang powers niya, pero wala ring follow-up. Lahat ng chance para sa character development, nasayang. Parang umakyat siya mula level 1, hanggang level 100, nang hindi dumaan sa 99 levels ng growth. Parang si Byleth sa Fire Emblem Three Houses, bland, tahimik, pero badass. Pero kahit si Byleth, nasa magandang kwento. Isa pa, sobrang lala ng blood armor ni Sung Jin Woo. Natalo niya si Iker sa pure bullshit. Halos lahat ng malalakas na kalaban niya, natalo dahil sa plot armor. Either dinudurog niya agad ang kalaban, o nananalo siya dahil sa I won't lose at power of human spirit. Walang natututunan. Walang growth. Dito naman sa conclusion. Masaya panoorin ang solo leveling kapag gusto mo lang mag-relax at mag-fantasy, na ikaw ang cool at overpowered na bida. Ginagawa nito ng maayos ang gusto nitong gawin. Pero kapag ikinukumpara na ito sa Vinland Saga, Attack on Titan, Monogatari, at iba pang peak anime, masakit na sa ulo. Ang makita itong mas mataas pa ang rankang kaysa sa mga iyon. Nakakagalit. Anyway, rank lang ito para gumaan ang pakiramdam ko. Kaya nga umiiral ang channel na to, para ilabas ang emosyon ko. Kung may galit kayo, okay lang. Gusto kong makipagdebate sa comments. Salamat sa pakikinig. Kita-kits ulit. Polem. Yeah.